So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share po ng ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 5 at ang aking pong share ay dito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang pagtutuli at ang pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal. Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Kananeo na nasa baybayin ng dagat. Mediterraneo na pinatuyo ni Yahweh ang ilog ng Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayon ang ginawa ni Joshua, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na Borol ng pagtutuli. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Pasensya na po kayo, malabo na rin yung mata ko, hindi ko masyadong makita po yung litra. Kaya putol-putol po yung aking pagbasa. Salamat po. And God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 5 verse 4 to 5. At ito ang dahil na itinuli ni Joshua ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto na mga lalaki, lahat ng lalaki, pangdigma ay namatay sa daan. Pagkatapos na sila ay makalabas na mula sa Ehipto, sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, ngunit ang buong bayan na ipinanganak sa daan pagkalabas ng Ehipto ay hindi tuli. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 5 verse 6 to 7. Sapagkat ang mga anak ng Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa sa makatuwid, bagay ang mga lalaking pantigma na lumabas mula sa Egypto ay nalipo sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na sinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa atin, na lupaing binubukala ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak na kanyang ibinangon, kahalili nila ay pinatuli ni Jose sapagkat mga hindi tuli, sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating isi-share ngayon ay makikita sa Joshua Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 10. Ito po ay kay Sis Hasmin Zinaflor at kapamilya. Ito po ang nakasulat. At nangyari ng kanilang matuli ang buong bansa na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sila'y magsisigaling. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, sa araw na ito ay inalis mo na sa inyo ang pagjusta ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating i-share ngayon ay makikita sa Joshua Kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 12. Ito po ang sinasabi. At sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa, ng mga tinapay na walang libadura at ng sinangag na trigo sa araw din iyon. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain
At hindi naman nagkaroon pa ng mga mana ang mga anak ng Israel, kundi sila kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan sa taong yaon. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ang makikita sa Joshua 5 verse 12 to 13. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate the produce of Canaan, the food of Jericho. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Yan lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating daily devotion, ang babasahin kayo matatagpuan sa Joshua chapter 5 verses 14 to 15. Sabi rito, neither one. He replied, I am the commander of the Lord's army. At this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. I am at your command. Joshua said, what do you want your servant to do? The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did as he was told. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po.